Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At eto nga mga karibyo natin, matindi to. Nagkagulo na ang Kongreso, nabulabog na. Pimentel kumanta na. PBBM na shock Roque Duterte yan mga karibyo natin, patungkol po riyan. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH, yan mga karibyo. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito pong si Coco Pimentel. Naku, nawala yata. Hindi ko yata na ano yung kay Coco Pimentel. Nagsabi po siya na ito pong batas. No? Ito po si Coco Pimentel, hindi po pangkaraniwang abogado yan. Yan po ay bar top notcher nung siya ay kumuha ng bar. Kaya po may bigat po. Ang sinasabi po niya, ang constitutional o labag sa batas. Ito pong ating, ayan po ay hindi po makaduterte. Papaalala ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, lahat na nagsasalita dito sa pamahalan to ay makaduterte lang. Hindi po. Isa po yan sa mga tumitira sa mga Duterte, di ba, si Coco Pimentel. Pero ang sinabi niya po, labag po sa batas yung dadagdagan. Ganun po pala yun. Hindi naman natin alam yan, no? Labag po sa batas na dadagdagan yung budget na hinihingi ng presidente, no? Ay dadagdagan. Ang pwede po nilang gawin sa Kongreso, ayon kay Coco Pimentel, ay bawasan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag ng hinihinging budget ng presidente. Kaya po sinasabi niya, labag po sa saligang batas. So, dito pa lang mga karibyo natin, makikita na po natin talaga yung pagkakaiba ng pagtrato, no, sa presidente at sa vice presidente. Biruin niyo po mga karibyo natin, si Vice President Sara Duterte tinapyasan, di ba, yung kanyang budget, no, nawala po yung CIF mga karibyo natin. Pero dito kay president, hindi naman sa inano natin mga karibyo natin, ito ay opinion lang po mga karibyo natin dito po kay PBBM mga karibyo natin, no, nagpropose po ng budget pero dinagdagan, gustong dagdagan ng Kongreso. Ganun ba yon mga karibyo natin? Dahil ba sa pinsan mo yan? Ay nako, dahil ba sa pinsan po ang pinaupo mo dyan sa Kongreso, no? Kasi imposible namang hindi yan alam ni PBBM mga karibyo natin. Lagi po silang magkasama, hindi po ba? Siguro kung napapag-usapan din nila yan na, di ba, sige, magano ka ng budget mo, ako na bahala sa'yo. Ayan mga karibyo, opinion lang po yan kasi nga po palagi sila pong magkasama. Imposible na mga, di ba, agad-agad, dagdag mga karibyo natin kahit yun lang yung pinopose. Tapos ikaw ngayon na ikaw yung speaker dyan, tapos gusto mong dagdagan mga karibyo natin. Diba? Napaka-unfair naman po no, mga karibyo natin. Itong ginawa ng Kongreso na dinagdagan nila. Ito lang po yung hinihingi ng presidente, nagdagdag po yung Kongreso. Kasama na siyempre House of Representatives yun. Yung Senado naman ngayon, wala naman say. Okay. At inaprubahan po to ng both houses. So mananagot po sila. Kung pakikinggan natin si Coco Pimentel, ang problema nga natin lahat, kayo po nakakaalam sa batas. No? Kayo po nakakaalam sa batas. Kayo po marurunong sa batas. Bakit? Tapos senador po kayo. Bakit wala po kayong gawin? Bakit po wala kayong ginagawa? Kami po ba? Kami po maghahabla sa Supreme Court? Okay. Yan lang po ang question ko sa mga senador na kumu-question sa mga ginagawa, no? Mga senador na may tinutut. Eto lang mga karibyo natin, no? Kung alam naman pala, di ba, na mali po yung ganong pagdadagdag mga karibyo natin, bakit po? Ito lang po yung tanong, bakit po pinayagan? Bakit po inaprubahan? Kung, di ba? Bakit po pinayagan ng Kongreso? Hindi ba alam ng Kongreso na may ganyan palang batas, mga karibyo natin, na bawal dagdagan ang ipinopose na budget
Sa halip ay pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan, 'di ba? Kasi pag dinagdagan mo 'yun, mga karibin natin, ang lumalabas po doon, ito opinion lang po ito ang lumalabas po doon ay gusto mo siyang pangunahan, 'di ba? Sa kanyang mga gagawin, 'di ba? Parang ikaw na mismo yung mag-decide kung anong gagawin ko diyan sa dinagdag mo, 'di ba? Oh, parang 'di ba? Nagkakalokohan na po dito mga karibin natin, ha. Sana naman po mga karibin natin isipin din nitong mga mambabatas na ito na yan pong mga pera, yan pong mga pondo mga karibin natin na ginagastos nila ay galing po sa taong bayan mga karibin natin. Naghihirap po ang taong bayan. Para po mayroon po kayong pondo dyan, di ba mga karibin natin? O kayo po ba ay hindi naghihirap sa panahong ito? Biruin nyo mga karibin natin, napakataas po ng bilihin tapos kakaltasan pa tayo ng malalaking tax, di ba? Parang walang hour na, wala na. Di ba? Mga karibin natin, kayo ano po bang maano nyo dyan? Ano pong kuro-kuro nyo dyan patungkol po dyan sa pagdadagdag ng budget kay PBBM na hindi naman pala hinihingi, no? Pero dadagdagan mga karibin natin. Di natin alam kung bakit dadagdagan nila. Nako naman talaga. Tutulan sa ginagawa ng kasalukuyang pwede pong bawasan yung hinihingi ng Pangulo, pwede pong bawasan pero hindi po pwedeng dagdagan. Putya, parang ang nangyayari po ngayon, lahat ng gusto nila pwede. O ikalawa po, eto po, kitang-kita na natin, no? Pinapasagot pa lang SMNI ng NTC sa mga supposedly, allegedly, ay mga paglabag nila, pinarusahan na. Saan ka nakakita? Only sa administrasyong ito nagaganap yan. At ang katwiran ng NTC, sabi ng may mga paglabag daw. Kung sigurado na yung Kongreso sa paglabag, tinanggalan na nila yung prangkisa. Yung SMNI. Ito lang mga karibin na papansin ko talagang mabilis po ang administrasyong ito mga karibin natin. Napakabilis po talaga nilang di ba? Gaya nga po ng kay Ka-Eric at Doc Lorin Badoy mga karibin natin, parang isang pitik mga karibin natin, kulong agad di ba? Napakabilis po. Napaka-efficient po ng kanilang mga plano mga karibin natin. Effective yung plano nila. Napakabilis po ng mga pangyayari. Kayo na lang po mga karibin natin ang humusga. Nako naman. Kaya nga hindi pagtatanggal ng prangkisa ang hiningi. Kaya nga ang hiningi ng Kongreso ay isuspend lang ng kasi habang iniimbestigahan pa rin ng kanila, iimbestigahan pa lang din kung dapat tanggalan. Nakita niyo po umiikot, no? Walang mapatunayan yung Kongreso na nilabag yung SMNI, kaya ipinasa sa NTC. Yung NTC naman ang tinuturo yung Kongreso. Kaya nila pinarusahan. Pinagpapaliwanag, sabay na yung parusa. Antindi, no? Yan po, matindi po. Exciting times. Tapos ang kinakatwiran nila, anong kasalanan? Sabi ng Kongreso, may nilabag daw. Nagpapasahan sila, tapos habang ang SMNI ay pinarusahan na, habang hindi pa nila matiyak kung ano yung mga alleged violations. Kahit po dating presidente. O ngayon, ito po, nagsasalita na po si Attorney Harry Roque, no? Kaya po biglang nagbago sa ICC. Yun na nga, paranoia yan. Tama kayo, paranoia po yan. Sabi naman ni Attorney Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Okay, balik po tayo rito kay Attorney Roque. Pinagpipilitan ko po. Tinatanggap ko yung pananaw nila no? Maganda po yung pananaw ni Attorney Trixie dyan. Pinagpipilitan ko kasi yung pananaw ko na napakarami pong malalaking usapin sa Pilipinas para unahin tayo ng ICC, di ba? Paulit-ulit po ako diyan, di ba? Sinasabi ko, bakit tayo unahin ng ICC? Napakalaking, ang daming digmaan. Magmumukha po silang tanga, no? Pero ganun talaga Ayon nga kay Attorney Trixie, walang performance. Wala pong performance ang ICC. Napahiyang-pahiya po sila sa ginawa po nila sa Russia. Naglabas po sila ng warrant of arrest. Hindi naman nila kayang arestuhin si Putin. Binalikan sila ni Putin na naglabas ng warrant of arrest. Baka mauna pa silang maaresto ng mga Russians bago si Putin maaresto ng ICC. Ako gusto ko pa maaresto yan ng mga Russians.
Kung totoo na yung nilabas ng mga Russians na pinapaaresto na yung mga taga-ICC, maganda po yan. Okay, balikan lang natin, no? Kinakailangan po nila mag-perform. Ha? Sabi nga ni Attorney Trixie, 20 years na sila, wala naman silang ginagawa. 20 years na, wala naman silang magandang accomplishment. Bakit sila bibigyan pa ng donasyon? Yan po yung problema kung yung budget mo nagmumula po sa mga bansa, no? Sa mga bansang kanluranin, sa mga bansang Europeans. So yan mga karibyo natin na nako talaga, ano nangyayari ngayon sa ano natin, sa gobyerno natin, mga karibyo natin. Biruin yung mga karibyo natin, no? Imbis na bawasan yung ano, kasi di ba na marami pong naghihirap ngayon, no? Marami pong umiiyak dahil sa mahal na mga bilihin, mga karibyo natin. Mahal po ang presyo ng mga bilihin. Oh. At patuloy pong tumataas, mga karibyo. Ha? Tapos dito sa Kongreso, mga karibyo natin, instead, nabawasan po yung kanilang mga pondo, no? Yung mga budget nila, mga karibyo natin, tataasan patuloy. Dadagdagan, mga karibyo natin, no? Ay, hindi, okay lang naman dagdagan, mga karibyo natin, kung, di ba, kung ipapaliwanag nila sa taong bayan, di ba? Kung bakit dinagdagan. Pero kung agad-agad lang dadagdagan nang wala lang, mga karibyo natin, parang naglolokohan na tayo dito. Diba? Pag sinabi, yun na nga mga karibyo natin, ano ba talaga, sino ba talaga ang namumuno sa ating bansa? Sino ba talaga ang masusunod? Ha? For example na lang, mga karibyo natin, no? For example na lang, mga karibyo natin, tinanggap ni PBBM yung additional budget na gustong ibigay ng Kongreso. Ano kaya ang masasabi ng taong bayan, no? Well, anyway, kung gagamitin naman po at maipapaliwanag nila, parang confidential pa na ito mga karibyo natin, kailangan na nilang ipaliwanag kung saan gagamitin, di ba? Oh, magpaliwanag muna kayo sa taong bayan bago nyo po gamitin. Diba? Mahirap naman po yun, mga karibyo natin, na dadagdagan. Ba? Kung bilyon ang dinagdag, talagang masakit, maano na yan. Diba? Well, anyway, mga karibyo, ano po ang inyong reaction dyan, ha? Sa pagdadagdag ng, budget. Ako, ang reaction ko lang po dyan, ha? Ay, naghihirap po ang taong bayan ngayon. Kung pwede nga lang unahin niyo po yung pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin, mas maganda sana, 'di ba? Kasi 'di ba? Ewan ko lang kasi magkaiba naman po tayo ng mga sitwasyon sa buhay. Malamang ikaw na nanonood ngayon kung 'di ba? Kung nahihirapan ka, malamang parehas tayo ngayong katayuan. Pero kung magko-comment ka ngayon na andyan ka na naman, kinukulit mo na naman yung mga presyo ng mga bilihin, wala ka rin namang magagawa. Siguro ko po yung estado po ng inyong pamumuhay, medyo nakakaangat-angat kayo kaya hindi nyo po ramdam, no, mga karibyo natin. Pero kami pong mga anak pa, mga dukha, di ba, mga karibyo natin, kahit konting lang yan, masakit na po sa masakit na sa bulsa kahit, di ba, lahat na lang nagtataasan, tubig, kuryente, mga bilihin, nako. Kayo po mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at wag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Yan mga karibyo natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.